Isang magandang babae ang nakatingin kay Kendra habang umiibi siya ng sasakyan pagdating nila sa farmhouse. Wala siyang idea kung sino ito at kung bakit nanlilisik ang mga mata habang parang nanguuri na nakatingin sa kanya. Nakahalukip-kip ito at mukhang inis na inis. Girlfriend or fiancé marahil ito ni Isaac. Inalalayan siya ni Isaac sa pagbaba. Kung hawakan siya nito ay para bang nabangga talaga siya ng pedicab kanina. I'm okay, kaya ko na. Paulit-ulit na salag niya pero parang wala itong naririnig. He was supporting her back with his hand. Ang isa pa ay nakaabang sa pulsuhan niya. Hi Isaac, I've been waiting for you for 2 hours. Where have you been? At sino yung kasama mo? Bago mong katulong? Sunod-sunod na usisa ng babae. Sinulyapan siya ni Isaac. She's my visitor from Manila. Ikaw, bakit ka narito, Monique? I heard na malapit ka ng ikasal. Lumabi ang babae. Lumapit ito kay Isaac at kumapit sa braso ng binata. Si Kendra ang nailang sa kilos ni Monique. Ano ka ba? Alam mo namang tayo ang para sa isa't isa. Si Rochelle ay scapegoat ko lang kay Papa para makasunod sa'yo dito sa Pilipinas. Bantay sarado ka kasi ni Francesca sa Europe. Glad we're together at last. Bidalingan uli siya nito. Sino siya, maid mo? Ulit nito sa tanong na hindi sinagot ng binata. Gustong manliit ni Kendra. Suot pa niya ang huling pares ng signature clothes niya pero nilalait na siya ng iba. Napaka-pride pa naman niyang tao. On the other hand, naghirap lang siya, but she had her guts, her dignity, her education. Kahit pakatulong na lang siya ngayon, itinaas niya ang mukha. Milyon-milyong Pilipino ang nasa ganoong trabaho. Marangal iyon, kaya bakit niya ikahihiya? No, she's not my mate. Ani ay Isaac kay Monique. Really? Pero yun ang sabi sa akin eh. Sadyang hindi itinuloy ni Monique ang sasabihin nang maisip marahil ang implikasyon niyon sa nagsabi dito. Disimuladong kinalas ni Isaac ang pagkakapit ni Monique sa braso nito. Kapag kuwan, ay hinila siya sa kamay na ikinagulat niya. Napatingala siya rito. Tila sinasabi ng mga mata nito na, let me do the talking. Narito siya para samahan ako magbakasyon. Apo siya ng matalik na kaibigan ni Lolo, business partner. She's here to observe my lifestyle and for us to get to know each other. Nahihiya ang titig na iginanti niya rito. Sinasabi mo bang, actually, labas ka na roon, Monique? Agaw nito sa sinasabi ng babae. Kalakip ang banayad na iritasyon sa boses. Kalabisan nang ipaliwanag ko sa iyo ang mga bagay na yun. Ano bang sadya mo? Sinabi ko na, hindi ba? I'm sorry, but you have to go. Hindi nagbago ang sagot ko 2 years ago. Try to remember that. If you'll excuse us, marami pa kaming gagawin. At nilampasan na nila ito habang hawak pa rin ni Isaac ang kanyang kamay. Halos hilahin siya nito palayo, na hindi nito inanyayahan si Monique na pumasok. Nang lingunin ni Kendra si Monique ay nakasakay na ito ng kotse. Naniningkit ang mga mata nitong nakatitig sa kanya bago pinaandar palayo ang kotse nito. Hindi kumikubo si Kendra habang inilalapag ni Isaac ang mga plastic bag ng grocery sa mesa. Hindi mo kailangan gawin yun. Sabi niya rito maya-maya. Nanatili siyang nakatayo, bahagyang umaalo ng dibdib niya na magkahalong hiya at inis. Bakit nito iyon ginagawa? Malino naman sa kanya kung ano ang papel niya sa bahay na iyon. Ano bang nasa isip nito? Hindi niya kailanman gusto ang magpanggap dahil walang lihim na hindi nabubunyag sa huli. Lalo pa at may pahiwatig mismo si Monique na alam nito kung ano ang trabaho niya sa farmhouse. Lalo nang siyang hindi nagiging komportable sa bagong tirahan. Ano pang mas masaklap na maaaring mangyari sa susunod? Nagsali ng malamig na tubig sa baso si Isaac. Bakit? Iniisip mo ba na baka dagdagan ko ang tubo ng utang ninyo? Tanong nito sa pabirong tono. She waved her right hand in dismay. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Ang hinihiling ko lang, bigyan mo ako ng designated chores para hindi na maulit yung katangahan ko kanina.
Hindi niya masabing naglalayag ang isip niya at hindi ang iniutos nito ang problema. Multitasking is also a must in housekeeping, Kendra. Sa ganito kalit na bahay, isa lang ay sapat na. At dalawa kayo rito, hindi ba? Kumibot-kibot ang mga labi niya. Malaki rin ang bahay. Ang servant's quarter sa ibaba ay 2 double deck ang laman. Ibig sabihin ay pang-apatang tao iyon. Siguro kahit hindi ganoon kalaki ang bahay na iyon ay marami dati ang tagasilbi roon. At kung katulong din ang papel niya roon, bakit hindi siya nito isinama sa quarter ni Dina sa halip na ang silid sa itaas ang ipagamit sa kanya? Iyon ang pinakamaganda at maayos sa silid sa buong bahay. Kaya marahil nagagalit sa kanya si Dina. Bukod kay Dina, may labandera din si Isaac na nagpupunta roon, pero hindi kasama roon ang damit nila ni Dina. Bakit kasi hindi mo sabihin sa akin kung magkano ang atraso namin sa inyo ng lolo mo? Handa akong manikluhod sa grandparents ko abroad at magtrabaho sa iba para mabayaran ka. Giit niya. It's not money I need, Kendra. May usapan kami ng lolo mo. Nasa pagbalik niya ay iyon ang talaga ang mangyayari. Bibigyan ko kayo ng sapat na palugit. May ituturing na kapritsyo ko ang pagtatrabaho mo sa akin. Pero bakit nga? Sabihin na natin I was in the same boat before. Nakikita ko ang sarili ko noon sa'yo. It's my desire to have you as my companion. Hindi naman siguro kalabisan iyon dahil natulungan din naman namin ang lolo mo. Ano bang common denominator natin na hindi ko alam? That's for me to know and for you to find out. Isa pa, hindi ako magtatagal sa bansa. Nagkatagpo lang ang landas nating dalawa. Marami akong pwedeng paglagyan sa'yo sa mga business namin dito sa Pilipinas. Like I said, just show me what you've got. Sa sinabi na Isaac ay nabuhayan ng loob si Kendra. Pero naroon pa rin ang disgusto niya sa ginawa nitong pagsisinungaling para sa kanya. Ang kagandahan lang, nalaman niya na may pag-asa pa siyang makaahon sa kinasasadlakan niyang sitwasyon. At sa konsiderasyong ipinakikita nito, bakit hindi? Dapat lang na ipakita niya rito na kaya niyang magtrabaho kahit wala siyang karanasan sa mga bagay-bagay. Mahirap umusad kung mananatili siya sa negatibong damdamin at pag-iisip. She must go on fighting. Humigit siya ng hangin at pinuno ang kanyang dibdib. Saka marahan iyong pinakawalan. May naisip siyang paraan para pagaanin ang atmosphere sa pagitan nila ni Isaac. Hindi niya ito dapat ituring na kaaway. Kung hindi, ay lalo siyang mahihirapan. Gusto mo ng juice? May alam akong timpla with pomelo. Alok niya rito kapag daka. Ang luwang ng ngiti nito. Now you're talking, baby. Isang linggong singkad ang lumipas. Nahihirapan si Kendra pero hindi siya umaangal. Kahit pa nga kapag wala si Isaac ay sinusungitan siya ni Dina. Nagsugat ang mga kamay niya sa simpleng paglalaban ng mga damit niya. Natalsikan siya ng mantika sa braso at nagpaltos iyon. Nadulas siya habang nagkakabit ng kurtina. Nakabasag na siya sa lahat ng parte ng bahay ng mga babasaging gamit. Nakasunog na siya ng ulam at naglasang ewan ang bawat putahing kanyang iluto. She felt hopeless pero ni minsan ay hindi siya kinagalitan ni Isaac. Tinatawanan lang nito ang mga kapalpakan niya. Si Dina ang nag-iinit sa lahat ng iyon. Sabado ng umaga, 2 kasambahay pa ang dumating. Pansamantala lang ang mga ito roon at naroon lamang para sa loob ng ilang araw. May patanim daw kasi ng palay sa tubigan at nasabay pa ang pag-aani ng mga mangga sa ilaya. Lahat ay abala maging si Kendra. Mapapasabak siya sa paghuhugas ng plato dahil doon siya itinaboy ni Dina. Baka raw kasi hindi makain kung makikisali pa siya sa pagluluto. Tinitipo ni Kendra ang mga pinagkainan ng pananghalian nang biglang hatake na Isaac ang kamay niya. Naiwan ang mga kasambahay na naghahaba ang leeg sa paghabol ng tingin sa kanila. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong niya. Nagpabukod ako ng mangga sa Maligaya. Banggit nito sa lugar na taniman. Binanggit ko yon kay Mang Opreng nang dumating ka rito. Kalburo lang naman ang katapat ng Manibalang. Nagpahinog ako ng piko at kinalabaw. Ano yun? Hindi mo alam ang uri ng mangga, gayong ang sabi ng lolo mo ay paborito mo yun? Natigilan siya. Hindi dahil sa tanong nito, kundi dahil natandaan nito ang paborito niya. Samantalang ang abuelo niya, pudpud na ang dila niya bago matandaan na uwian siya niyon bilang pasalubong mula sa pagkabata. Napaluha tuloy siya. Bakit?
Parang umiiyak ka. Natatakot ka bang sumama sa akin? Suminghot siya. Pinigil na lalo pang mapaiyak. Hindi, natutuwa lang ako na naalala mo ang paborito ko gayong nabanggit lang sa'yo. Si Lolo kasi para akong nagdadasal na uwian ako ng mangga pero palagi niyang nakakalimutan. Ngumiti sa Isaac. Isa yan sa pagkakapareho natin. Robot toys naman sa akin. But my parents were too busy running our businesses. Minsan nga naawa yata sa akin ang yaya ko. Niregaluhan ako from Toyland nang mamasyal kami. Nagtaka siya kung bakit hindi ako tumigil sa kaiiyak pagkatapos niya akong regaluhan. Isa yun sa malungkot na parte ng ilang mayayaman. They have everything pero salat sa pagmamahal. Pinisil nito ang kamay niya. Kumusta na yung paso mo? Magaling na ba? Tiningnan nito ang braso niya. Nailang si Kendra. Kung ganoon ay naaawa pala ito sa kanya. At hindi niya maintindihan kung bakit sa halip na matuwa, iba yung lungkot ang naramdaman niya. Was it love that you wanted from him? Binawi niya ang kamay. Tayo na, para makabalik tayo agad. Maraming trabaho sa bahay ngayon, baka makagalitan na naman ako ni Madam Dina. Hindi niya napigilang sabihin ang madalas niyang itawag sa kasamahan kapag nagsusungit iyon. Bagaman sa isip lang niya iyon sinasabi. Pagpasensyahan mo ng isang yun. Patandang dalaga kasi, kaya galit sa mundo. Pinausad na nito ang sasakyan. May ilang nagtatanim na hinabol sila ng tingin. Isang kaing ng mangga ang naghihintay sa kanila sa bahay ng mga opreng. Tuwang-tuwa siya sa dami niyon. Kumuha ng ilang piraso si Isaac at dinala sa ilalim ng malabay na puno ng mangga na malayo-layo rin mula sa bahay ni Mang Opreng. May folded table na yari sa kahoy at bangkito roon. Alin ba dito ang kinalabaw? Tanong niya. Dinampot nito sa mga nakatumpok sa mesa ang namumutok na bunga. Ito, sabi nito. Ibinaba nito iyon at dinampot naman ang isa na hindi gaanong malaman. Mas heart-shaped iyon. Piko itong ganito. Nakakasugat sa bibig ang dagta niyan. Hilaw man o hinog, lalo na kapag bagong pitas. Kaya mas safe kung i-slice talaga ng kutsilyo. Pinaghiwa siya nito pagkatapos ay iniabot iyon sa kanya. Hindi ba natin pwedeng iuwi ito sa bahay? Naalala niya si Nadina at ang dalawa pang kasambahay. Kanina pang umaga pagod na pagod ang mga iyon. Pinahinog ko yan para lang sa'yo. Lahat naman ng trabahador ay may bahagi kapag umaani kami. Sa ngayon, magpakasawa ka muna. Natouch siya sa sinabi nito pero agad din iyong napalis nang maisip na naaawa lang ito sa kanya. Kumalat tuloy ang pulp ng mangga sa bibig niya. Nagulat siya nang dumampi ang hinlalaki nito sa gilid ng mga labi niya. Pinunasan nito ang excess sa ibabang labi niya. Napatingala siya rito. Ngumiti naman ito. Ganyan ka pa sa lahat ng katuling ninyo? Naitanong tuloy niya. Gusto niyang siguruhin hindi dahil magdaramdam lang siya. It was a stupid assumption on her part. Pero siya lang naman ang nakakaalam niyon. Bakit? Nakita mo na bang may ibang katulong akong hinila sa kamay? Kung iniisip mong espesyal ang turing ko sa lahat, itanong mo kay Dina. Sa amin na yung magme-menopause at prangka yun. Maliban na lang kung talagang matindi ang inis niya sa'yo. Si Monique, dati mo ba siyang girlfriend? Tumawa ito ng mahina. I like the way you ask questions. You sound like a jealous girlfriend. But the answer is no. Ang alam ko, gusto ng parents ni Monique na ako ang maging manugang nila. At first, nakisakay lang si Monique sa idea. Kalaunan pati siya, major irritation ko na. Maganda siya at bagay kayo. Mas bagay tayo. Nawindang si Kendra sa sagot ni Isaac. Napatitig siya rito. His eyes were on her too. Naghihintay na salubungin niya. Siya ang unang yumuko. Ang puso kasi niya, bigla na lang nagwala. Daig pa niya ang sumali sa karera. Pakiramdam niya ay namumula rin ang mukha niya. Naranasan mo naman kumain sa itaas ng puno, Kendra? Kapag daka ay basag ni Isaac sa katahimikan. It was a childish idea, but it sounded great. Hindi siya adventurous na tao pero kung si Isaac ang makakasama niya, handa siyang umakyat sa puno kahit sa kamatsili pa. Sa panaginip pa lang ako nakaakyat ng puno, anyang nangingiti. Pero kung tutulungan mo ako, susubukan ko sa tunay na buhay, pabirong dagdag niya. Hindi miminsang naglapat ang kanilang mga kamay, may pagkakataong halos magkayakap na sila.
Sa tinagal-tagal, narating din nila ang spot na gusto nito. May 15 feet lang ang taas niyon. Maraming sanga at madahon. May tuntungan pa ang mga paa nila. Kung may dadaan sa ibaba ay hindi rin sila makikita. Natawa siya nang ilabas nito ang puting towel mula sa likuran nito. May nakabalot doong 3 manggang piko. Isipin mong puso ko yan. Ingatan mong mahulog dahil hindi pa yan nagmamahal. Ngayon pa lang. Sabi nito habang maingat na iniabot sa kanya ang mangga. Natulala siya sa sinabi nito. Hindi niya alam kung biro iyon o ano. Umawang ang kanyang bibig pero walang anumang salitang lumabas doon. Ang puso niya, hindi na karera ang sinalihan, marathon na at malayuan pa. You're blushing. Natutokso tuloy akong halikan ka. Napakalapit na pala ang mukha nila sa isa't isa at natutokso na rin siya. Puso niya ang nagsasabing ihain dito ang kanyang mga labi. Pero masyado pang maaga. Ano kung pinasasakay lang siya nito? Or kung nagbibiro lang ito? Hindi nga ba at sinabi nitong tila ito naawa sa kanya? Iba ang awa sa pagmamahal at iba ang lust sa love. Sa usaping puso ay gusto niyang maging maingat. Tumikim siya. Tumungo. She cleared her throat dahil parang bigla iyong nagbara. Itinuro niya ang 3 mangga. Kainin na natin yan para bukas may buto ka na uling itatanim. Nagawa niyang magbiro sa kabila ng matinding kaba at pamumula. Natapos silang kumain sa panakanakang maingat na biruan. Nang bumaba sila sa puno, mas mainit at mas mahigpit na ang mga palad nila tuwing lumalapat sa isa't isa. Ang hindi sinasadyang pagdadaiti ng mga katawan nila ay higit ngayong nakakailang. Nag-aalala rin siya. Paano kung maapektuhan ng birong iyon ang puso niya at maniwala? Ibinabalik mo na sa akin ang mga gamit ko? Halos mapatalon si Kendra sa tuwa nang magisnan kinabukasan ang mga maleta niya na nasa sala ng bahay. Si Dina na nakatayo sa pintuan ng kusina lang yata ang hindi natuwa sa pangyayaring iyon. Naniningkit na naman ang mga mata nito sa kanya. Binitbit ni Isaac ang isang maleta upang tantyahin ang bigat niyon pero agad din ibinaba iyon. Nagrereklamo nga si Mang Nando. Tukoy nito sa driver. Masyado raw marami at mabibigat itong dala mo. Ano raw bang mga ito? Ang sabi ko sa phone, paninda. Saka lang natahimik. Bakit ba napakarami mong gamit? Pangarap mo bang gawing department store ang sarili mong kwarto? Lumabi siya. Ngayon ay palagay na ang loob niyang magbiro dito. Ganito talaga ang karamihan sa mga babae. Siguro hindi nga lamang makatwirang mag-aksaya ng pera sa sobra-sobrang gamit. Kaya ako natutuwa, ako mismo ang magbebenta nito online. Pero bakit? Sabi mo nga you can't live without these things. Nahihiya siyang tumungo. Malaking halaga rin ito. Gusto kong ibawas sa utang namin sa'yo. Natilihan ito. Hindi mo kailangan gawin yan. Bayaran mo na lang sa ibang paraan. Ano naman kaya yon, Master? Kinakabahan pero nakangiting tanong niya. Baliwala rito ang pagtawag niya rito ng Master. Samahan mo akong sumama sa mga magtatanim ng palay. 15 minutes will do. What do you think? Sigurado ka pa dyan? Paniniyak niya. I told you, I don't need money. I need you. May kung ano pang damdamin siyang nakita sa kaprangkahan nito pero binaliwala lang niya iyon. Baka imagination lang niya iyon. Mahirap umasa. Tiniis ni Kendra ang init ng araw. Ang 15 minutes na requirement ni Isaac ay inabot ng 1 oras. At siya ang namilit dito. Kahit masakit na ang backbone niya, ay nagkukunwari pa siyang okay. Nakipagbiruan din siya sa mga nagtatanim and she was enjoying it. At hindi lang bilang bahagi iyon ng trabaho. Sadyang masaya lang siya. Nagyayaya na si Isaac na umuwi ay ayaw pa rin sana ni Kendra. Namumula ka na. Baka magka-sunburn ka. Bulong nito sa kanya. So what? Natatawang sabi niya. PA mo ako. Hindi ako ramp model na rarampa sa gitna ng bukid. Panggagaya niya sa sinabi nito noon nasa foyer ng mansion nila. Na-freeze ang ngiti sa mga labi nito. Sigurado siya na may kung anong tumatakbo sa isip nito. Isang magandang bagay. Batid niya iyon sa kumikislap nitong mga mata.
Iniisip kaya nito na deep inside she was a real treasure? Nabusilak din pala ang puso niya, nakarapat-dapat din siyang mahalin, na hindi ito nagkamali na kunin siyang personal assistant at companion nito. These past few days, may narealize din siya sa sarili. Marahil, ginagawa ni Isaac ang lahat ng iyon, hindi lamang para sa sinasabi nitong kapritsyo nito ang magtrabaho siya para dito. Tinuturuan siya nito sa buhay. Ipinakikita nito kung ano ang mga bagay na dapat niyang matutuhan. Tinuturuan siya nito sa buhay. Ipinakikita nito kung ano ang mga bagay na dapat niyang matutunan. Ang mga bagay na hindi niya binibigyang halaga dati. Noon pa man ay batid na niya that money was power. Hindi nga lamang niya lubos na uunawaan kung gaano kahirap kitain iyon at kung paano mabuhay nang wala iyon. Dapat lang naman napahalagahan ang pinaggugugulan ng buhay. Hindi na malaya ni Kendra na siya man ay nakatulala sa pagkatitig kay Isaac. Ang umugong na kantsawan sa paligid ang umuntag sa kanila. Nasa kanila pala ang atensyon ng lahat ng nagtatanim. Ang isang may edad na lalaki ay mukhang malapit kay Isaac ay nagbiro nang sabuyan sila ng putik. "Mang Brosyo, mamayang hapon pa ang ligo ko," sigaw na Isaac sa matanda. Ang matanda ang namumuno sa mga nagtatanim. "Pahiyang iyan, para magkaasawa ka na. At hindi bagay sa dilag na iyan ang magbubad sa putikan. Umuwi na kayo, lalo kaming bumabagal pagtataboy ng matanda sa kanila. Sa kaatras at kaiilag, napunta na sila ni Isaac sa gilid ng palayan. Hindi rin nila namalayan na magkahawak kamay na pala sila. At bagaman lalo silang tinutukso dahil doon, hindi bumitiw si Kendra. Ganoon din si Isaac. Panay lang ang tawa ng binata. "Paano ba yan? Kailangan nating maligo uli. Nadumihan ka rin yata." Pinasadahan siya nito ng tingin nang hindi pa rin binibitawan ang kanyang kamay. Naalarma lang si Kendra nang makita si Dina na madilim ang mukha. Nakatingin ito sa kanila. Somehow, gusto niyang isipin na nagsaselos ito sa atensyong binibigay ni Isaac sa kanya. Para siyang napaso bigla sa kamay ng binata. Hinila niya ang kamay niya at ikinubli sa likuran. Sinundan ni Isaac ang direksyong tinitignan niya at nakita nito si Dina. Pero mabilis at pasimpleng tumalikod agad ang kawaksi. Pagdating nila sa pahingahang kubo ay muling hinuli ng binata ang kamay niya. "Hindi ka dapat maligo agad. Kagagaling lang natin sa init. You might catch cold. Ayoko maging pasyente ka. I want you beside me laughing, not sneezing." Naupo ito at hinila siya sa tabi nito. Halos magkadikit ang mga tagiliran nila kaya umisod siya ng kaunti palayo rito. Pinilit niyang bawiin ang kamay niya mula sa pagkakahawak nito pero hindi nito iyon pinakawalan. Sa halip ay sinipat nito ang kamay niyang may putik. Nakita nitong nasira ang mahaba niyang kuko. Mabuhangin kasi ang taniman dito magmula nung pumutok ang pinatubo noong 1991. Hanggang ngayon ay nababalutan pa rin ng buhangin ang maraming bayan dito sa norte. Dati, magandang lupa rito, fertile at produktibo. Kahit sa anong uring halaman, pwedeng-pwede. Ngayon, maraming pananim na ang hindi nabubuhay. Mabuhay man, hindi magandang laman at bunga. Pahayag nito, bakas ang lungkot sa tinig. Napansin ko lang, parang mahal na mahal mo ang buhay sa bukid gayong galing ka na sa ibang bansa. Tell me, agriculture bang natapos mong kurso at napadpad ka lang sa pagnenegosyo? Pinagbigyan ni Papa ang hilig ko, but after graduation, he molded me into what pleased him the most. Nagtagumpay ako roon, pero naiwan sa farming ang puso ko. Sa panaginip ko na lang ginagawa ang gusto ko. Naisip ni Kendra na iyon marahil ang dahilan kung bakit hindi na ipinaayos ng pamilya nito ang bahay na iyon. Baka nga si Isaac na lang ang may gustong manatili ang pag-aaring iyon sa pamilya. Bakit hindi mo sabihin sa papa mo ang nasa puso mo? Malay mo, ngayong matatag na ang kabuhayan ninyo, ay pagbigyan ka na niya. Yun nga ang problema. Habang lumalago ang negosyo namin, bumibigat ang responsibilidad. Kung iiwan ko sila ngayon, baka madali lang ang buhay nila sa pagkargo ng lahat. Si Carlos, ang nag-iisang kapatid kong lalaki, ay hindi maasahan. That's why I gave up my own dreams for them. Masaya na ako na
Napagbigyan ako ni Papa sa tulong ni Lolo na makapagbakasyon dito sa bukid. I wonder what your grandfather did to convince your father. I'm sure, hindi yun madaling gawin unless may malalim na dahilan. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isaac. Dapat lang, I am of age to find myself a wife. I'll be turning 30 this April. If things go the way I presume they will, masasagot ko ng maayos ang tanong mong iyan. Hindi na siya nag-usisa. Sapat nang narito ka. Napangiti siya. May nagsabi na ba sa'yo na bulero ka, Mr. Agassi? Balik niya rito. Gusto kong tandaan mo ang sinabi ko sa'yo sa itaas ng puno ng mangga. Totoo yun. I've never loved anyone until I met you, Kendra. Kung sa hinaharap ay maging magulo ang lahat, handa akong maghintay ng mahabang panahon to make you understand what your place is in my heart. The fact is, nagiging makata ako tuwing kasama ka. Tago sa puso hanggang sa kaluluwa ang tinging ibinigay nito sa kanya. Napalunok siya. Nalilito siya kung ano ang dapat niyang sabihin dito. Binitawan nito ang kamay niya. Tumayo at gumawa ng ilang hakbang, saka siya muling nilingon. Wash your hands, babalik ako agad. Of all things, nail cutter ang dala ni Isaac nang bumalik ito. Panay ang tanggi ni Kendra na magpagupit ng kuko rito. Ano na lang ang iisipin ng mga tao sa paligid na hanggang ngayon ay pasulyap-sulyap pa rin sa kanila. Na magnobyo sila? Nahihiya ako. Nahihiya ako sa gusto mong gawin. Hindi ka ba nahihiya sa iisipin ng iba? May bahid na pagkatarantang sabi niya. Nahuli ni Isaac ang kanang kamay niya. Isa pa sa natutunan ko sa pagiging tao ay maiksi lang ang buhay sa mundo. I don't care kung ano man ang iisipin ng iba kapag nagmahal ako. Lalo na sa tamang tao at tamang panahon. Sabi nito. Napaangat ang pag-upo niya nang maramdaman ang click na nilikha ng nail cutter. This man was crazy. Huwag kang malikot. Baka masugatan kita. Saway nito sa kanya. Pinagpawisan siya ng malamig pero wala ring nagawa. Huminto siya sa pagpoprotesta para mas mapadali sila. Dumating si Dina sa kubo dala ang isang tray ng merienda at gusto niyang pangilabutan sa dilim ng mukha nito. Halatang galit sa kanya ang babae. May gusto ba ito kay Isaac o ayaw nito sa kanya para sa binatang amo? Dumating at umalis si Dina na hindi man lang nilingon si Isaac. Ibinabalang din ng babae ang dala nito at walang paalam na umalis. Nakahinga ng maluwag si Kendra nang matapos ang pagkugupit ng kuko niya ang binata bago pa dumaan sa tapat nilang dalawang magsasaka para makiinom. Nalalamig ka, parang yelo ang dulo ng mga daliri mo. Puna ni Isaac. Sino ang hindi man lalamig? Maiinit na ang mga matang nakatingin sa atin. Patuloy ang sagot niya sa banayad na pagkainis. Siguro kung sila lang ang naroon at walang iba ay talagang kinilig na siya. Kaso, siya ang tipo ng tao na masyadong apektado sa iniisip ng ibang tao patungkol sa kanya. Would it make you feel better kung sasabihin kong fiancé kita? Hindi ako mahilig makipaglaro. Pwede nating totohanin. Nagbibiro ka ba? I'm not. At handa akong ipakilala ka maging kay Lolo, kay Lola Francesca at sa buong angkan ko. How do you come up with jokes like that? Don't make fun of the less fortunate. Kung naniniwala ka sa karma, hindi ka na nakakatuwa. And please, huwag mong ipilit sa akin ang isang bagay kapag hindi ako komportableng gawin. I'm a hopeless romantic pero alam ko kung kailan lang dapat. Excuse me, maliligo na ako. Tumayo na siya at humakbang pabalik sa loob ng bahay. Sumapit ang gabi na hindi na uli nakita ni Kendra si Isaac at ngayon ay nag-aalala siya kung saan ito naroroon o kung nagalit din ito sa kanya. Nang lumabas siya ng silid ay nakita niya si Dina. May dala itong tray ng pagkain. May sakit ba si Isaac? Hinarang siya ni Dina sa labas ng pinto. Nilalagnat si Sir. Katutulog lang niya. Pakiusap. Huwag mo na siyang istorbohin. Mula nang dumating ka rito kung ano-ano nang pinaggagawa niya. Naninisi ang tinig nito at maging ang tinging ipinukol sa kanya. Ano bang mga bagay na ginagawa ngayon ni Isaac dahil sa kanya na dati hindi nito ginagawa? Naisip niya ang sweetness at affection ng binata.
Iyon lang naman ang alam niya. Galit ka ba sa akin, Dina? May pakiramdam ka pala. Noon ko pa napapansin, pero bakit? Hindi kita gusto para sa kanya. Dahil may ibang tao akong gusto para sa kanya na matagal nang nagpapakahirap para mapansin niya. At binabalaan kita, pigilan mo yung dila mo kapag nalaman kong nakarating kay Sir Isaac ang sinasabi ko, magsisisi ka. Bago pa siya makasagot ay tinalikuran na siya nito. Napasandal siya sa pinto. Sino kaya ang taong tinutukoy ni Dina? Si Monique? O may iba pang babae na may gusto kay Isaac maliban dito? May ilang sandaling napatitig siya sa pinto ng silid ng binata. Nagdadalawang isip siya kung kakatok o babalik na lang siya sa kanyang silid. Kinapa niya ang cellphone sa bulsa. Kanina ay nagbigayan sila nito ng number. Kung tawagan niya kaya ito o i-text. Tinalo siya ng kahinaan ng loob. Tumalikod siya at dumiretso sa maliit na balkonahe. Lumanghap siya ng hangin. Naisip niyang tawagan ang kanyang abuelo. Mula nang ibalik sa kanya ni Isaac kanina ang phone niya bago sila pumunta sa palayan, ay ilang beses na niyang sinusubukang tawagan ang roaming number na ibinigay ng abuelo sa kanya. Pero walang sumasagot, out of reach o kaya unavailable ang numero. Minsan naman ay busy at nagpanik siya nang minsang sabihin ng automatic answering machine na non-existing ang number na iyon. Para siyang masisiraan ng bait. Ano na kaya ang lagay ng matanda ngayon? Bakit kasi hindi ang landline sa bahay nito ang ibinigay nito sa kanya? Sana kahit kawaksi ay makausap niya tungkol dito. Hindi niya namamalayang umiiyak na pala siya. Ang mahinang paghikbi ay nauwi sa paghagulgol. Lately ay nagiging iyakin siya. Napakababaw ng kanyang emosyon. Kabaliktaran iyon noong mga panahong nakikipag-tug of war pa siya sa kanyang abuelo. Noon, feeling niya tuwing halos mapaiyak ito sa inis ay lalo siyang ginaganahan, lalo siyang tumatapang. Guilt marahil ang pinagmumula ng mga luha niya na mga sandaling iyon. Akala ko, maliit na baka ang naligaw dito sa balkonahe. Napalabas tuloy ako ng kwarto. Ganyan ka ba kumuha ng atensyon ng taong natutulog? Singhot mo pa lang, masakit na sa tenga. Si Isaac ang naulinigan niya. Mabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha bago ito hinarap. I'm sorry, naistorbo kita. Bakit ka ba umiiyak? May nangapi ba sa'yo? Sabihin mo, ipahihila ko sa kalabaw o pagtutulungan nating batuhin ang mga bunga ng langka hanggang mapatulog natin. Nagbibiro ito pero hindi ngumingiti. Nakabalatay sa mukha nito ang pag-aalala. Tumuwid ng tayo si Kendra. May sakit ka ba? Medyo iba ang boses mo. Sa halip ay sabi niya sa parehong tono nito nang magtanong. They sounded like lovers concerned about each other. Na magkatitigan sila ay nauwi iyon sa ngitian. Nahihiyang yumuko siya. Nagulat siya nang dumampi ang daliri ni Isaac sa baba niya. Para iyong may apoy. Nilalagnat nga yata ito. Sinalo ng hintuturo nito ang naiwang patak ng luha roon. Grabe ka pala talagang umiyak. Tudyo nito. Noong nasa parking lot tayo ng supermarket, mapipiga ang t-shirt ko sa dami ng luha mo. Ngayon naman, gusto mong pabahain dito sa second floor ng bahay. Saan ba nagagaling yan? Baka pwedeng gawing patubig ng palayan. Napailing siya. Akalain ba niya na ang lalaking animo leon na manlalapan ng tao sa harap ng abuelo niya noon ay ganoon pala kaluwag ang tornilyo? Ano kayang dahilan ng biglang pagbabagong iyon? Kunwari lang ba iyon para sindakin siya at mapadali ang usapan na sumama siya rito? Minitaan niya ito. Hindi ka rin makausap ng matino Mr. Agassi? Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong uli niya rito. Bumuntong hininga ito. Naninibago ako sa klima rito. 1 hour under the heat of the sun made me sick like hell. But I will be fine. Gamot lang ito at pahinga. Mahina pa lang sistema mo sa sakit. Ang laki mo pa naman. Pinagyayabang mo pa sa akin, vegetarian ka. Next time, cross your own boundary. Iba rin kapag may sapat na protein-rich foods sa katawan like meat. Napatawa si Isaac. You sound like Lola Francesca. Banggit nito sa abuela na nasa Europe. I'm sure, magkakasundo kayo. Huwag mong ibahin ang usapan.
Kung ipagluluto ba kita, kakain ka ng karne? Sure, pero kakain ka rin ng gulay. Nagtama ang kanilang mga mata, naghahamon ang tingin sa isa't isa. Muli ay nauwi sa tawanan. I like the way you are right now very much, Kendra. Bulong nito. Nanigas na naman siya sa kinatatayuan. But she believed him. Napatitig siya rito pero agad ding nagbawi ng tingin. Namulsa si Isaac. Sino ba ang iniiyakan mo kanina? Boyfriend? Tanong nito. She sensed jealousy in his voice, kaya napalingon siya rito. Loveless ako, maging si Dawson ay hindi ko naging nobyo. Formally, at maging sa tunay na kahulugan ng salita. Pinakausapan ko lang siya noon para galitin si Lolo dahil sinuspend niya ang credit cards ko. Tinatakot ko lang si Lolo na sisirain ko ang buhay ko kapag hindi niya ako inintindi. Sinasabi mo bang wala ka pang naging boyfriend? Tila hindi ito makapaniwala. Pinuno niya ng hangin ang dibdib bago sinalubong ang mga mata nito. Paano ko mapapatunayan sa'yo? Do you want to kiss me? Ito naman ang na-off balance sa tanong niya. Naging pilyo ang ngiti nito. Can I? Kinastigo ni Kendra ang sarili sa kapahangasan niya. But it was too late. Nabibingi na kasi siya sa napakalakas na tibok ng puso niya. At overqualified si Isaac Agassi to be her first kiss. Tinatagan niya ang mga tuhod. Nag-relax siya at saka pumikit. Open your eyes. Utos na Isaac. Napamulagat siya. Bakit? Napapahiyang tanong niya. Ngumiti ito. Ngiting nagsasabing may inihahanda itong sabihin na higit na nakakabahala. Gusto kong tiyakin ang isang bagay bago ko patulan ang kalokohan mo. Do you like me too, Kendra? I'd be the happiest person in the world kung higit pa roon ang isasagot mo. Sandali siyang natigilan. Kinapa ang sariling damdamin at ngayon ay halos hindi na siya makahinga. I don't know. Ang alam ko, nahihirapan akong huminga tuwing napapalapit ka. Lately, masaya na ako. Just merely glancing at you. Kapag kino-comfort mo ko, something inside me bubbles up na hindi ako makahinga at mapakali. Nainis siya nang lumuwag ang ngiti nito. Huwag mo akong pagtawanan. I've never been this crazy before. I was so consumed by the anger dahil sa pagbabaliwala sa akin ni Lolo kaya hindi ako nakikipag-boyfriend kahit kailan. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang sumigaw pero kung hindi niya yun gagawin, baka himatayin na siya nang bigla sa harap nito. Pabilis kasi ng pabilis ang tibok ng puso niya. Saka naman hinuli na Isaac ang mga labi niya nang lumunok siya. The kiss only lasted for a second. Para bang pampakalma lang na hindi niya mapaniwalaan kung naganap ba. Hinalikan mo ako? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Natawa ito. Yes. At sa tamang panahon, I'm more than willing to make it last longer. Sa ngayon, ay may naiisip akong ibang gawin. Hinila siya dito sa kamay patungo sa silid nito. Kinakabahan si Kendra nang lumapat pasara ang pinto ng silid ni Isaac. Ano ba ang iniisip nito? Gamit ang isang malayang kamay ay nagdial ito ng numero sa cellphone nito. Kapag kuwan ay iniabot nito sa kanya. Saka lang nito pinakawalan ang kamay niya. Ang abuelo niya ang nasa kabilang linya. Nanginig si Kendra sa sobrang antisipasyon. Hello? Lolo? Kendra, how are you? Masiglang bati nito mula sa kabilang linya. Parang wala itong sakit. Mabuti po, kayo, kumusta po? Bakit hindi ko makontak ang number na ibinigay ninyo? May nangyari bang out of plan? May ilang segundong hindi ito nakasagot. Ganoon nga, but everything is fine now. How's your stay with Isaac? Hindi ba kayo nag-aaway lagi? May gusto pa siyang tiyaking higit na mahalaga kaysa sa personal niyang sitwasyon. Lolo, how's your health? Naagapan bang sakit niyo? Are you sure makakauwi ka kaagad? It's okay with me kung magtatagal ka pa diyan. Basta matayak ko lang nagagaling kayo agad. Please, Lolo. Palagi akong nag-aalala. Hindi ako makatulog sa gabi. I'm dying to find out kung magaling na kayo. Gusto kong bumawi sa inyo. Please, fight it. Gagawin ko lahat para hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil napahagulgol na siya. Enough. Ani Isaac na marahang binawi sa kanya ang telepono. Niyakap siya nito at ito na ang nagpaalam sa abuelo niya. Tatawag na lang uli kami.
Masyadong nagiging iyakin ang apo ninyo. Sometimes, I don't know how to handle her. But she's doing well. Please wait for her call a little later. Umaalog ang mga balikat ni Kendra sa pagpipigil ng iyak. Bakit nga parang ang dami niyang mga luha? Nakakaya tuloy kay Isaac. Napilitan siyang huminto nang igiya siya nito paupo sa gilid ng kama. Magkaharap sila. Alam mo, nahihirapan ako mag-isip kung paano kita patatahanin. Kasi I've never been someone who's such a crybaby like you. Nang kunin kita sa poder ng lolo mo, ang sabi ko sa sarili ko, hindi kita pa iiyakin. Sa halip ay tuturuan kita sa buhay para maging matatag ka. I even created an image of you in my mind habang nagmamando sa mga nasasakupan mo. While your grandfather stood there, proudly watching. Tila marami pa itong gustong sabihin, pero natigilan ito nang mapatitig sa mga labi niya na bahagyang nakabuka. Pakiramdam niya ay para siyang lumulutang sa mga sinasabi nito. Saan ba nagtatago ang lalaking ito noong mga panahong humihiling siya sa Diyos ng isang taong kaya siyang basahin at unawain at pasayahin? Nabigla siya sa grasya. It was too... Ani mo nakatanggap ng pinakamamahaling regalo sa mundo ang ekspresyon nito. Sandaling bahagyang umuwang ang mga labi nito, nang makabawi ay napalunok ito ng ilang beses. Unti-unti naman siyang pumikit habang magkaharap pa rin sila, bahagyang tumingala. She offered her cherry red lips to him. Walang pag-aalinlangan. He didn't waste a moment to press his lips against hers. Nag-aalok nung una, tempting her to follow the movement of his lips. The kiss was very light, very tender. Nang gumaya ang mga labi niya ay mas naging malalim ang halik. Kendra's mind began to spin. Nakakahilo pala ang halik nito. Nakakalasing. Her sense of decency warned her. At umabot iyon sa kanyang mga pulsuhan kung saan hawak siya ni Isaac. Mariin niyang ikinuyom ang mga kamay sa matinding kaba. Pinakawalan siya ni Isaac at napangiti ito. How did it feel? Baka tanungin mo na naman ako kung nangyari nga iyon. Tudyo nito. Lumabi siya kahit nag-iinit ng todo ang kanyang mukha. Bahagya siyang lumayo rito. Next time, kapag naghamon ako, tumanggi ka. Bakit naman? Did I scare you? Ewan ko. Pero lumilipad ang isip ko at natatakot akong makalimot. It's my dream na kapag matanda na ako, at magpapangaral ako sa mga anak ko kung paano nila pangalagaan ang kanilang purity, magagawa kong tumingin ng diretso sa kanila. And the first time we kissed, natakot ako para doon. Napatango ito. Don't be afraid of kissing me. Ako mismo ang mag-iingat sa'yo. But the question is, on na ba tayo ngayon? Anong on? Ilaw ka ba? Kailangan may ganon? Pamimiluso po niya kahit alam naman niya ang tinutukoy nito. Wow! Mas nagiging pakipot ka pala kapag hinahalikan ka. Tumawa ito. Kapag kuwan ay tumayo na ito at inakay siya palabas ng silid. Sunod-sunod itong napaubo nang nasa pinto na sila. I'm sorry. Nag-aalala akong mahawa kita ng flu. We shouldn't have kissed today. Hindi ko lang talaga kinayang tanggihan ang charm mo. Bakit nga? Baka kasi matuluyan ako sa simpleng flu. At mamatay akong hindi mahagkan uli ang mga labi mo. Masyado kang corny para sa isang successful na businessman. Pero sige, I will buy that reasoning. Uminom ka ng maraming tubig ngayon. Pagluluto kita ng lugaw. Ngumisi ang binata. Nagbago na ang isip ko. Sana habang buhay na ako may flu para alagaan mo ako lagi. Itinulak niya ito sa dibdib. Hay nako, magpahinga ka na nga lang. Hindi ako sa flu mahahawa sa'yo kundi sa kalugan ng tornilyo mo sa utak. At sa kabaduyan, ikaw na lang sigurong lalaki nakatira na't lahat sa ibang bansa ng matagal na panahon na wala pa rin accent at hanggang ngayon ay baduy. And I won't change hanggang napapatawa kita sa ganitong paraan. Sarapan mo ang lugaw ha? Opo. Binalaan na kita. Puno ng pagkamuhi ang sumbat na iyon mula sa likuran ni Kendra. Hindi pa man siya lumilingon ay natitiyak na niyang si Dina iyon. At nang lingunin niya ito ay para itong pusang mangangalmot. Para bang gusto na siya nitong kalmutin. Halos magkasing tangkad lang sila at magkasing katawan. Mas matanda nga lang ito sa kanya ng halos 10 taon. Kung binabalak nitong saktan siya ay lalaban siya. Mula sa paghahalo ng lugaw ay pumihit siya paharap dito.
Wala pang isang dipa ang layo nila sa isa't isa. Nakatayo siya pasandal sa gilid ng tiled na counter ng lababo. Ito naman ay nasa gitna ng kusina. Wala akong maisip na dahilan para pakialaman mo ang love life ng amo mo. Wala akong ginagawang masama. Sabi niya sa palabang tono. Nakakapika na rin kasi talaga ang babaeng ito. Dahil wala kang alam at wala rin akong balak sabihin sa'yo. Maliban sa layuan mo siya. Hindi kayo bagay sa isa't isa. Paano ko sabihin ko sa'yo na kahit anuman ang gawin mo ay hindi kita susundin? May sarili akong pag-iisip at hindi tayo nagkakalayo ng posisyon sa bahay na ito. Nasa isip mo lang na surot lang ako kumpara sa'yo. Kung ganon, tignan na lang natin kung sino sa atin ang tatagal dito. At tinalikuran na siya nito